What's up mga buddy? Pagod na naman kami ngayong araw. Naghakot kami ng panambak. Yeah. So yan, naglalakad kami dito ngayon sa Perth City. So yan mga buddy, lakad-lakad muna. Dito kami ngayon sa Myer Mall. Uwi na kami. So yun mga buddy, uwi na nga kami ng bahay. Alas 2 na naman kami nakauwi ng bahay. Buddy, mamaya titimpla lang tayo ng kape, tapos kwentuhan muna tayo. Sakit na katawan ko. Kwentuhan muna tayo mga buddy ha. Timpla lang ang kape. Kaya alis dyan. So yun mga buddy, kakape tayo dito sa ating terrace habang nagkukwentuhan tayo. So yun mga buddy, kwentuhan muna tayo. Yung mga nagtatanong kasi sa atin kung paano ba ako nakarating dito sa Australia. Sarap ng kape. Teka lang. Bali, nakarating ako dito sa Australia. Linakasan ko lang din kasi yung loob ko na mag-apply. So nag-apply tayo sa isang agency. I-ano natin yung agency, papakita ko sa inyo ang agency na yun na nakatulong sa akin. Ay ito, yung Peloton Work Ready Limited ay naka-base dito sa Australia, dito sa may Perth, sa Western. So nag-apply ako dyan, nag-send ako ng resume, tapos yun, hintayin lang. Hindi ko din nasahan, marami ako in-applyan nun, kung saan din tayo nakapag-apply. Siguro mga 10 agency ang in-applyan ko. Tapos send lang tayo ng resume. Tapos yun, syempre yung mga trial and error natin, yung resume kailangan maganda, maayos, may format kasi yun. So yun ang pinaka-importante. Tapos yun ang una mong gagawin, ayusin ang resume. Pinaka-importante yun. At ang COE. Ngayon, nung pala kasi 2021, nag-ayos na talaga ako ng mga papel, passport, at tsaka yung lisensya. Tapos yung mga documents kagaya ng diploma, yung mga ganun, inipon ko na lahat. Syempre kasal tayo, may asawa tayo ngayon, kaya yung marriage contract, pinaka-importante rin yun guys, tsaka yung mga birth certificate ng mga bata. Ang next nun, siyempre nag-apply na tayo, pinasa natin resume. 10 sigurong agency na applyan ko, isa pa lang nag-reply, 2 sila, pero naunang Peloton. Yung Peloton, may tumawag sa akin na number lang. Yun ay si Sermon. Shoutout sa iyo, Sermon. Malaki na itulong mo sa akin. At kay Sir Denny. Shoutout sa inyong dalawa ng Peloton, mga tagang Pampanga. So yun, tumawag, tapos interview konti, tinanong kung marunong mag-install ng ganito, magkabit ng mga lock set, pin door jam. Then ang sumunod na doon, yung schedule na ako ng trade test. So nag-apply tayo ng April 2. May tumawag sa atin ng May 9. Naka-schedule tayo ng trade test ng May 31. So yun, yung trade test guys, kaganda sa Peloton. Libre lahat. As in libre pati yung
hotel, yung service mo pagdating sa Pampanga. Ang gastos mo lang doon yung pagpunta mo sa Pampanga, doon sa hotel, sa trade test. Yun lang yung pamasahe mo. Sabi ko, bali wala lang. Kano lang yung 500, 600 dyan. Sige. Ngayon, yung trade test guys, yun ang tingin kong pinaka-importante sa lahat. Yung maipasa mo ang trade test. Ngayon, ito lang sa akin lang naman to. Tingin ko kasi, naipasa ko ang trade test sa interview. Yung in-interview ka mismo ng employer mo na Australiano. So ngayon, English speaking yung guys, mga buddy, English speaking. So alam mo naman pag English, hindi tayo ganun kagaling, pero lukusang lumalabas sa bibig natin yun. Kaya thankful na rin tayo at kahit paano yung utak natin habang nag-aaral pa tayo, kahit paano hindi man tayo nakatapak ng kolehiyo, kahit vocational lang tayo, ay malaking tulong din. Kaya sa mga nag-aaral dyan, huwag niyong sayangin yung pag-aaral nyo. Pinaka-importante, English speaking. Dapat magaling kayo. Hindi naman magaling kung kaya nyo lang magsalita ng English. Then yun, matuwa sa akin yung employer. Chikahan kami. Tapos nung pagbalik ko ng trade test, syempre yun, trade test, barat ulit kami ng mga pinto. Pangatlo ko sa natapos. Hindi ko na inasahan na matatanggap ako. Ang inano ko lang doon ay maging experience ko ba yung nangyari. Kasi ganun ako guys mga buddy, ganun tayo, kumbaga hindi ko inaasahan, pero explore lang, sige, subok lang na subok, kahit kandalugi-lugi na, sige, subok, laban, tuloy lang. Kahit nga dumating na sa puntong down na ako sa mga problema sa buhay, hindi pa rin tayo sumusuko, tuloy lang. So isa yun sa nakita ko, nalipasa ko yung trade test. Ngayon nga makikita nyo medyo madami-dami pa tayo kasi hindi mo masabi yung nagiging trabaho mo rito. So yun. Tapos pakita ko lang muna sa inyo, patalasas muna tayo, papakita ko muna sa inyo yung labas. Bali ito mga buddy. So ayan mga buddy. Yan ang labas ng bahay namin mga buddy. So yun nga mga buddy, mabalik tayo sa usapan natin, sa kwentuhan natin ngayon. Ayusin ko na yung camera. Ayun. Bali, yun nga, nag-send ako ng resume sa Peloton, work ready. After isang buwan na isang linggo, which is April 2 this year 2023, then may tumawag sa akin si Sermon noong May 9. Then doon na tayo sa may trade test, interview na ako ni employer. After 1 week, May 31, June 7, after ng birthday ng panganay kong anak na si William, may nag-email na sa akin. Then nag-email na sa akin yung agency, partner agency ng Peloton. Yun ay ang ISD. Shoutout din dyan sa ISD sa Makati. Sobrang mabait din nila at tinulungan nila kami. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kay Ma'am Helen, kay Ma'am Meryl, at doon sa kanila, basta kay Ma'am Jenny. Hindi ko na masabi lahat, pero dyan po sa inyo sa ISD. Maraming salamat sa pagtulong. And then yun nga guys, nakapasa nga tayo, naselect tayo. So inayos na yung papers, naselect tayo. June 14 tayo nag-report sa agency. Nag-report tayo doon para
para ipasa natin ang mga hawak nating requirements at yung iba. As in, kulang-kulang pa ako noon mga buddy. Wala pa akong NBI noon, wala pa akong diploma, hindi ko pa na bibigyan diploma ko. Pinahanap ko pa doon sa mama ko diploma, tapos yun, nasikaso ko na siya. Pero after 1 week, 1 to 2 weeks na kumpleto ko naman siya lahat. After nun, nung nakumpleto ko na, so naghintay na kami ng letter of offer. Yung letter of offer, yun ay ibinigay na parang isang sulat para sa amin na iniimbitahan kami ng IKT, na empleyado na kami ng IKT, ganun. So pinirmahan na namin yun. Tapos sumunod yung absolute immigration para i-process na yung visa. Noong July 4, nag-medical na pala. Medical na kami. Sa Pampanga din, sa Medical City. Ayun, so isang araw din yun. Libre na naman lahat ni Peloton yan, guys. So lahat yun, libre. As in, libre. Wala talagang babayaran. At after nun, medical, so makapasa naman tayo. Awa ng Diyos, wala tayong TB o sakit, ano man. Physically fit to work, yan. July 4, then July 17. Ano ba yung July 17? For biometric, biometric yun. Oh yeah, that's biometric na yun sa may BFS Global. Okay. Then, after ng biometric na yun, nag-schedule na nung visa granted. After lang nun, siguro mga 5 days, 6 days, visa granted. Dumating na yung visa. Approve tayo ng visa 400 para dito sa Australia. So, tingin ko isang strategy yun ng employer namin para makapunta agad kami na mabilis dito sa Australia. Visa 400 muna. After 1 month dito, 2 months, visa 482. Pero kung hindi naman papalarin na matanggap kami ng ipagpatuloy namin ng visa 482, gagawa pa rin tayo ng paraan para makapagtrabaho dito. Pero tingin ko naman na nakikita naman yung performance namin na syempre tayo pa mga Bicolano at Pilipino, masisipag tayo dyan, hindi tayo papatalo. Kaya kahit anong trabaho dito, guys, buddy, kung ano man yan, talaga ihanda mo yung sarili mo, kasi may mga bagay ka dito na dito mo lang siya magagawa, yung ganong trabaho. Pero sanay tayo dyan. Wow, para sa akin hindi siya mahirap, walang madaling trabaho, lahat mahirap. So balik tayo ngayon doon sa usapan natin. So after nun, visa granted na tayo. So schedule na ng PDOS August 10. So yun na, guys, yung PDOS na yun, doon na iiyakan na tayo niyan pag ganyan. Kasi kala namin napaalis na kami ng 3 to 5 days, pero tumagal ang alis ko. Ang alis namin umabot siya ng September 27. Tatanungin nyo ba't ganun katagal? Hindi din natin alam kung bakit ganun katagal, kasi si employer naman ang nagdidesisyon, hindi naman tayo, or sino man sa plane ticket, inantay namin. Pero okay lang yun, kumbaga kung bibilangin mo naman siya mula nung na-select tayo nung June, so July, August, September, so 3 to 4 months lang, guys, mga buddy, nakaalis kami. Blessing yun. Kaya sa inyo, sa mga gusto mag-apply at nangarap din dito sa Australia, subukan nyo, wala namang mawawala sa pag-apply. Resume lang naman yun, pasa ka ng pasa. Pero ang sikreto talaga yan, mga buddy, ayusin nyo ang resume, tapos COE, then yung mga papers na kailangan mo, diploma, lisensya, passport. Sa ngayon, kung nangarap ka pa lang, unahin mo lisensya, passport, tapos COE. At kung ikaw nasa isang kumpanya ka na hindi related sa construction, pero gusto mo magtrabaho dito as a carpenter or a painter,
tingin ko ngayon pa lang mag-isip-isip ka na. Mag-construction ka. Kahit kumuha ka lang ng experience. Kasi, importante doon yung COE. Pero kung hindi man, huwag ka mag-alala. May paraan dyan. Ayoko nang banggitin sa vlog kasi, alam mo na. Pero, kahit di ka nakatapos ng high school, hindi ka nakapag-college, wala kang skill ng construction, may mga paraan dyan, may mga diskarte. Pero sa atin na lang yun mga buddy. Pero, message nyo lang ako kung paano ginawa ko, kung paano gagawin natin dyan sa mga ganyang problema. So, yun nga. Ano ba? So, yun nga, highly recommended ko ang Peloton Work Ready. Pasalamat ako ng malaki dyan. Nandito na ako sa Australia. So ngayon, kung sa susunod na vlog, pag-usapan naman natin kung magkano pa talaga ang sinasahod ng isang tulad ko na carpenter dito sa Australia. So paano? Ganun na muna siguro kasi masyado na mahaba ang vlog na to. Hindi ako nakapag-vlog kasi na matagal ako nakapag-vlog kasi medyo na busy. So ayan mga buddy, maraming salamat sa pagsuporta at subscribe na rin at nung ganahan pa tayo lalong mag-vlog, magbigay ng mga konting impormasyon kung paano makapagtrabaho dito sa Australia at makatulong na rin sa mga kapwa ko ng harap. Paano mga buddy? Cha cha cha! Babu!